Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Emmanuel Rosales, isang espesyalista sa kalusugan ng mga kalalakihan at pangangalaga sa ating mga senior citizen. Mahigit 3 dekada na po akong nakatuon sa pagtulong sa mga kapwa ko lalaki na harapin ang mga natatanging hamon sa kalusugan habang tayo ay tumatanda. Paano kung ang paraan ng pagharap ninyo sa pakikipagtalik sa buong buhay ninyo ang siya mismong dahilan kung bakit unti-unting nawala ang init ng inyong relasyon sa inyong pagtanda? Hayaan ninyong ibahagi ko ang kwento ni Mang Nestor. Siya po ay 72 taong gulang, isang mabait na retiradong Ginoo at bagong diborsyado. May nakilala siyang isang espesyal na tao at matapos ang maraming taon na walang matalik na ugnayan sa kanyang buhay, sinubukan niyang muling kumonekta sa ganoong paraan. Ngunit ang kanyang katawan ay hindi tumugon. Nagpanik po siya. Ang babae ay lumayo. Hindi na siya muling sumubok. Hindi dahil wala siyang pagnanasa, kundi dahil naniwala siya ay sira na. Bilang isang urologist at espesyalista sa kalusugan ng kalalakihan, mahigit 30 taon ko nang tinutulungan ang libu-libong kalalakihan na sa edad 60, 70 pataas na muling ibalik ang kanilang kumpiyansa, panumbalikin ang init ng pagsasama at protektahan ang kanilang kalusugan sa mga paraang ang hindi nila akalain na posible. Karamihan sa mga kalalakihan ay nagkakamali sa paniniwalang ang kanilang buhay sexual ay natural na nagtatapos sa pagtanda. Ang katotohanan, hindi po. Ang tunay na pumipigil sa kanila ay ang mga bagay na hindi kailanman itinuro sa kanila. Ngayon, ibubunyag ko ang 5 makapangyarihang sikreto sa pakikipagtalik na nais sanang malaman ng mga nakatatandang lalaki nang mas maaga at tatalakayin natin ang tunay na halaga na kanilang binayaran dahil sa hindi pagkaalam nito. Bago tayo magpatuloy, kung sa tingin ninyo ay mahalaga ang ganitong tapat at makapagbabagong buhay na payong pangkalusugan, mangyari po lamang na mag-subscribe at i-on ang notification bell para hindi ninyo makaligtaan ang anumang mensaheng idinisenyo para sa mga kalalakihang tulad ninyo. At kung ito ay tumatagos sa inyo, paki-type ang 1 sa comments para malaman kong narito kayo. Kung hindi naman, paki-type ang 0. Taos puso ko pong nais na mapabuti pa ang aking paglilingkod sa inyo. Ngayon, simulan na natin sa unang katotohanan dahil ito ang isa sa mga tahimik na sumisira sa maraming puso at dumudurog sa kumpiyansa ng marami. Ang alamat na ang pakikipagtalik pagkatapos ng edad 60 ay dapat pa ring kusang nangyayari o spontaneous. Unang sikreto, hindi na kayo maaaring umasa sa spontaneity o pagiging kusa, at iyan ay hindi kahinaan. Iyan ay karunungan. Noong kayo ay mas bata pa, ang pakikipagtalik ay maaaring mangyari kahit saan, kahit kailan. Hindi ninyo kailangang magdalawang isip. Ang inyong pagnanasa ay tugma sa inyong kakayahan at lahat ay gumagana. Mayroong isang uri ng pagmamalaki sa pagiging handa anumang oras nang hindi nangangailangan ng usapan, plano o paghahanda. Para sa karamihan ng kalalakihan, ang spontaneity na iyon ay bahagi ng nagpapasaya sa pakikipagtalik. Ngunit narito ang katotohanang walang nagsasabi sa inyo, pagkatapos ng edad 80, nagbabago ang mga patakaran. Ang panghahawakan sa paniniwalang dapat
ay kaya nyo pa ring gawin ito anumang oras na dumating ang pagkakataon, ay hindi lamang hindi makatotohanan, ito ay mapanganib. Nakita ko na ito nang paulit-ulit mga lalaking pumapasok sa aking opisina na nakayuko, umiiwas sa tingin. Hindi sila may sakit, hindi sila nasaktan. Ngunit sila ay durog emosyonal, psikolohikal dahil sa isang bigong sandali sa likod ng mga saradong pinto. Sinubukan nilang makipagtalik sa kanilang partner, ngunit ang kanilang katawan ay hindi tumugon. At sa halip na unawain kung ano ang nangyari, sinisi nila ang kanilang sarili. Nakaramdam sila ng kahinaan, kahihiyan, pagkapahiya. Ang ilan ay umiwas na sa pakikipagtalik pagkatapos noon. Ang iba ay nagkunwaring hindi ito nangyari at tahimik na nagdusa. Ngunit karamihan ay hindi humingi ng tulong. Isang lalaking hindi ko malilimutan ay si Mang Ruben. Siya ay Einstein malusog, aktibo pa rin at kamakailan ay nagsimulang makipag-date matapos ang maraming taon ng pag-iisa. Maayos ang takbo ng lahat hanggang isang gabi nang ang kanilang ugnayan ay nauwi sa pisikal na aspeto. Hindi siya naghanda. Akala niya lahat ay natural na mangyayari tulad ng dati. Ngunit nang hindi ito nangyari, nang bumigay ang kanyang katawan, nagpanik siya. Lumayo siya, gumawa ng dahilan at hindi na muling tinawagan ang babae, hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil siya ay napahiya. Sinabi niya sa akin kalaunan, parang nawala ang isang bahagi ng pagkalalaki ko noong gabing iyon. Ito ang halagang binabayaran ng maraming nakatatandang lalaki kapag hindi nila nauunawaan ang realidad ng pagtanda at pakikipagtalik. Hindi lang ito isang gabing puno ng kabiguan. Ito ay isang dagok sa inyong pagkakakilanlan, inyong kumpiyansa, inyong emosyonal na kagalingan. At para sa ilang kalalakihan ito ay nagiging simula ng pag-iisa. Tumitigil sila sa pagsubok, lumalayo sila sa kanilang mga partner. Nawawalan sila ng koneksyon, hindi lamang pisikal, kundi pati na rin emosyonal. At habang lumalaki ang emosyonal na distansyang iyon, lumalaki rin ang kalungkutan, ang sama ng loob, at ang paniniwalang marahil ay tapos na ang kanilang pinakamagagandang taon. Ngunit narito ang katotohanang kailangan ninyong marinig. Ang pagkawala ng spontaneity ay hindi katulad ng pagkawala ng matalik na ugnayan. Ang gumagana noong kayo ay 30 ay nakabatay sa biyolohiya. Ang gumagana sa edad na 16, 7 o 80 ay dapat nakabatay sa intensyon, komunikasyon at paghahanda. Iyan ay hindi kahinaan. Iyan ay karunungan. Iyan ay pagkamatured. At sa maraming paraan, lumilikha ito ng mas malalim, mas makabuluhang uri ng koneksyon. Ang pagpapaplano para sa pakikipagtalik ay hindi pumapatay sa mahika. Pinoprotektahan nito ito. Sinasabi nito sa inyong katawan, sa inyong partner, at sa inyong puso na ito ay mahalaga. Binibigyan kayo nito ng oras para suportahan ang daloy ng inyong dugo, bawasan ang stress, iwasan ang mga gamot na nakakasagabal, at lumikha ng tamang emosyonal na kapaligiran. Higit sa lahat, inaalis nito ang presyon. Kapag huminto kayo sa pag-asa na ang inyong katawan ay tutugon tulad ng dati, magsisimula kayong makahanap ng kapayapaan at kasiyahan sa proseso, hindi lamang sa performance. Ngunit ang pagwawalang bahala sa katotohanan ito ay may kaakibat na seryosong panganib.
Hindi lang emosyonal na kabiguan ang tinutukoy ko. Pinag-uusapan ko ang mga lalaking nagkaroon ng atake sa puso stroke o biglaang pagbaba ng presyon ng dugo dahil sinubukan nilang pilitin ang kanilang katawan ng husto masyadong mabilis nang walang paghahanda. Ang pakikipagtalik tulad ng anumang pisikal na aktibidad ay nangangailangan ng respeto. Kung babaliwalain ninyo iyan, kung ituturing ninyo ang pakikipagtalik pagkatapos ng 16 tulad ng pakikipagtalik noong kayo ay 20s, maaaring isinusugal ninyo ang higit pa sa inyong ego. Maaaring isinusugal ninyo ang inyong buhay. Nakapagpayo na ako sa mga byuda na nawalan ng asawa habang nagtatalik dahil masyadong mayabang ang mga lalaki para aminin na kailangan nilang magdahan-dahan. Nakausap ko na ang mga lalaking napunta sa ER dahil pinaghalo nila ang mga gamot sa presyo ng dugo sa mga pampatigas nang hindi kumukonsulta sa doktor. Nakita ko na ang napakaraming lalaki na nagbayad ng pinakamataas na halaga dahil walang nagbabala sa kanila na binabago ng pagtanda ang laro at dapat ninyo itong laruin ng iba. Ngunit ang magandang balita ay ito. Kapag naunawaan ninyo na ang pakikipagtalik sa huling yugto ng buhay ay nangangailangan ng ibang paraan, lahat ay magsisimulang magbago. Lalalim ang komunikasyon, mawawala ang pagkabalisa, babalik ang kasiyahan, at higit sa lahat, mababawi ninyo ang inyong papel hindi bilang ang lalaki noong kayo ay 30, kundi bilang ang mas matalino, mas matatag na lalaki kayo ngayon. Kaya kung kayo ay nakakaramdam ng pagkadiskonekta, pagkabigo o kahihiyan, alamin ninyo ito. Hindi pa ito ang katapusan. Ito ay isang bagong simula kung handa kayong bitawan ang mga lumang inaasahan at yakapin ang isang mas matalino, mas ligtas, at mas makapangyarihang paraan sa pakikipagtalik. Ngayon, dadalhin tayo nito sa isang bagay na mas apurahan. Dahil habang karamihan sa mga lalaki ay nakatuon sa kung ano ang nangyayari sa silid-tulugan, binabalewala nila kung ano ang sinusubukang sabihin ng kanilang performance tungkol sa kanilang puso. At kung makaligtaan ninyo ang senyales na iyon, maaaring lahat ay mawala sa inyo. Ikalawang sikreto. Ang erections o pagtayo ng ari ay isang bintana sa kalusugan ng inyong puso. Hayaan ninyong maging tapat ako sa inyo kung kayo ay lampas 60 na at napansin ninyo ang mga pagbabago sa inyong kakayahang magkaroon o mapanatili ang erection, dapat kayong mag-alala. Hindi lamang dahil sa kung ano ang ibig sabihin nito para sa inyong buhay, sexual, kundi dahil sa kung ano ang maaaring ibig sabihin nito para sa inyong puso. Napakaraming lalaki ang tumitingin sa erectile dysfunction bilang isang issue lamang sa silid-tulugan, isang nakakahiyang abala, isang bagay na dapat pagtawanan o tahimik na balewalain. Ngunit ang hindi nila alam, ang hindi kailanman sinabi sa kanila, ay ang erection ng isang lalaki ay higit pa sa isang sexual na tugon. Ito ay isang cardiovascular event, isa sa pinakasensitibong tagapagpahiwatig ng daloy ng dugo sa buong katawan. At kapag bumagal ang daloy ng dugo na iyon, may mas malalim na nangyayaring mali. Naaalala ko ang isang pasyente, si Mang Dante. Siya ay 67, may asawa, nagtatrabaho pa rin ng part-time na nanatiling aktibo. Pumunta siya sa akin dahil nahihirapan siya sa silid-tulugan.
Walang malaki? Dok, hindi lang katulad ng dati. Siguro dahil lang sa edad, tama ba? Sabi niya na may halong tawa. Ngunit hindi ako tumawa. Nagtanong ako sa kanya, nagsagawa ng ilang pagsusuri at may hindi tama sa aking pakiramdam. Nag-order ako ng isang buong cardiac workup. 3 linggo pagkatapos si Mang Dante ay nasa surgery para sa 90% blockage sa kanyang kaliwang anterior descending artery, ang tinatawag nilang widowmaker. Noong gabing iyon, tinawagan niya ako mula sa kanyang kama sa ospital. Sabi niya, pumunta ako rito na iniisip na may problema ako sa sex. Lumalabas, meron pala akong time bomb sa dibdib ko. Ang hindi napagtatanto ng karamihan sa mga lalaki ay mas maliit ang mga artery sa ari kaysa sa mga nasa puso. Nangangahulugan iyon na mas mabilis silang magbabara o kikipot. Kung hindi makadaloy ang dugo doon, ito ay isang pulang bandila na ang inyong mas malalaking artery, lalo na ang mga nagpapakain sa inyong puso at utak, ay maaaring nakompromiso na. Ang erectile dysfunction ay madalas na pinakaunang senyales ng cardiovascular disease. Ito ang tahimik na paraan ng inyong katawan para humingi ng tulong. Ang halaga ng pagwawalang bahala sa senyales na iyon ay nakamamatay. Nakita ko na ang mga lalaking binabalewala ito, bumibili ng mga gamot na over-the-counter o sinisisi ito sa stress o edad. Samantala sila ay naglalakad na may mapanganib na mataas na presyon ng dugo, baradong mga artery o hindi pa nadi-diagnose na diabetes. Hindi nila ito napapansin hanggat hindi pa huli ang lahat, hanggang sa maparalisa sila ng stroke, hanggang sa umatake ang puso habang natutulog, hanggang sa permanente na ang pinsala. At hindi lang ito humihinto sa pisikal na panganib. Ang emotional na epekto ay kasing devastating din. Kapag nararamdaman ng isang lalaki na nawawalan siya ng kontrol sa kanyang katawan, unti-unti nitong sinisira ang kanyang kumpiyansa, ang kanyang tingin sa sarili, maging ang kanyang kagustuhang kumonekta. Maaari siyang lumayo sa kanyang partner. Maaari siyang huminto sa paghahangad ng matalik na ugnayan dahil sa takot. At dahan-dahan, maaari niyang simulang maramdaman na siya ay invisible, na parang lumipas na ang kanyang pinakamagagandang taon. Ngunit narito ang katotohanan, hindi kailangang maging ganoon. Mayroon kayong higit na kontrol kaysa sa inaakala ninyo. Kung ituturing ninyo ang inyong ereksyon bilang isang senyales sa halip na isang pinagmumulan ng kahihiyan, maaari ninyong maagapan ang mga problema. Maaari kayong gumawa ng mga pagbabago, makapangyarihang mga pagbabago na hindi lamang magpapabuti sa inyong buhay sexual, kundi magpapahaba rin ng inyong buhay. Ang mahinang ereksyon ay maaaring paraan ng inyong katawan para bumulong. Kailangan ko ng tulong. Ang trahedya ay napakaraming lalaki ang naghihintay hanggang sa ang bulong na iyon ay maging isang sigaw. Kaya't hinihikayat ko ang bawat lalaking ginagamot ko, kung may magbago sa inyong kakayahang mag-perform, huwag itong itago. Huwag itong baliwalain. Huwag mahiya. Maging matalino. Maging proaktibo. Ipasuri ang inyong puso. Gawin ang mga pagsusuri. Magkaroon ng pag-uusap. Dahil ang isang awkward na pagbisita sa doktor ngayon ay maaaring mga hulugan ng 10 mas malusog na taon kasama ang inyong asawa, inyong pamilya at inyong buhay.
Ito ay hindi tungkol sa kahihiyan. Ito ay tungkol sa kaligtasan. At ang magandang balita, kapag naggamot na ang ugat ng problema, ito man ay daloy ng dugo, hormonal imbalance o stress, madalas na bumubuti ang mga bagay. May mga lalaki na akong nakausap sa kanilang 70s na nagsasabing parang 45 ulit sila. Hindi dahil sa mahika, kundi dahil nakinig sila sa kanilang katawan at kumilos bago pa mahuli ang lahat. Ngunit ngayon, nais kong sabihin sa inyo ang isang bagay na mas personal. Dahil habang ang puso ay nakakaapekto sa katawan, may isa pang layer na walang pinag-uusapan, isang layer na naninirahan sa inyong mga emosyon, inyong alaala, inyong pakiramdam sa paghipo. Ito ang bahagi ng matalik na ugnayan na hindi kailanman itinuturo sa medical school, ngunit madalas ito ang pinaka nakapagpapagaling. At kung wala ito, ang sex ay nagiging walang laman, diskonektado at maging masakit. Sa susunod na sikreto, pag-uusapan natin ang emosyonal na kapangyarihan ng sex pagkatapos ng siksintama at kung paano ang kawalan ng koneksyong iyon ay maaaring tahimik na nakakasira sa inyong kalusugan nang higit pa sa inaakala ninyo. Huwag kayong aalis. Itong susunod ay maaaring mas tumama sa inyo kaysa sa inaasahan ninyo. Ikatlong sikreto. Ang sex ay hindi lamang pisikal. Ito ay emosyonal na gamot. Nais kong isipin ninyo ang isang panahon kung kailan kayo ay nakaramdam ng malalim na koneksyon sa isang tao. Hindi lamang pisikal, kundi emosyonal. Kapag ang kanilang haplos ay nagparamdam sa inyo na kayo ay nakikita na uunawaan buhay. Para sa maraming kalalakihan, ang mga sandaling iyon ay bihira at mas bihira pa habang tayo ay tumatanda. Ngunit ang katotohanan, ang matalik na ugnayan pagkatapos ng action ay hindi lamang tungkol sa inyong katawan. Ito ay tungkol sa inyong puso, inyong isip, inyong espiritu. At kapag nawala ang emosyonal na koneksyong iyon, ang halaga ay mas malaki pa kaysa sa kakulangan lamang ng kasiyahan. Nakaupo na ako sa harap ng mga lalaki sa kanilang 70s, malalakas na lalaki na nagpatakbo ng mga negosyo, nagpalaki ng mga pamilya, nagtayo ng mga legacy, ngunit nanginginig ang kanilang mga boses nang sabihin nilang, matagal na akong hindi nakaramdam ng closeness sa kahit sino, hindi lang sa sex. Sa emotional na aspeto, hindi sila nagugutom sa sex. Nagugutom sila sa closeness, sa init ng tao, sa isang taong hahawak sa kanilang kamay at may kahulugan ito. Ang pananabik na iyon, kapag hindi natugunan, ay dahan-dahang sumisira sa mental at pisikal na kalusugan ng isang lalaki sa mga paraang hindi kailanman binabanggit ng karamihan sa mga doktor. Isang pasyente, si Mang Miguel, 74, ang pumunta sa akin hindi dahil nahihirapan siya sa pisikal, kundi dahil siya ay nakakaramdam ng pamamanhid. 5 taon nang pumanaw ang kanyang asawa. Simula noon, nanatili siyang mag-isa, kumbinsido na ang matalik na ugnayan ay hindi na nababagay sa kanyang buhay. Sinabi niya sa akin, ano pa ang punto sa edad na ito? Ngunit nakikita ko sa kanyang mga mata, namimiss niya ang koneksyon, ang tawanan, ang haplos. At sa paglipas ng panahon, ang emosyonal na distansyang iyon ay lumaki at naging depression, insomnia, at tumataas na presyon ng dugo
na tila walang gamot na makatulong. Ang hindi alam ni Mang Miguel at ang hindi naririnig ng karamihan sa mga nakatatandang lalaki ay ang matalik na ugnayan ay isang anyo ng emosyonal na gamot. Ang pisikal na pagmamahal, maging sa isang partner o sa pamamagitan ng self-touch, ay naglalabas ng oxytocin, dopamine at serotonin. Hindi lamang ito mga feel-good chemicals. Nire-regulate nito ang inyong mood, binabawasan ang stress, pinapabuti ang tulog, sinusuportahan ang immune function, at pinabababa ang inyong panganib sa sakit sa puso. Sa madaling salita, kapag nawalan kayo ng matalik na ugnayan, nawawalan kayo ng isang makapangyarihang bahagi ng inyong kalusugan. Gayunpaman, napakaraming lalaki ang itinutulak ito palayo. Kinukumbinsi nila ang kanilang sarili na ang koneksyon ay para sa mga bata, na ang pagpapahayag ng pangangailangan ay kahinaan, na ang pagiging vulnerable ay isang bagay na dapat itago. Kaya sa halip na makipag-ugnayan, nagsasara sila. Umiiwas sila sa pisikal na closeness kahit na ito ay inaalok. Pinipigilan nila ang kanilang mga damdamin, nanahimik sila. Ngunit narito ang halaga ng katahimikang iyon sa kanila: mas mataas na panganib ng depresyon, mas mataas na antas ng cortisol, mas mahinang immune response, mataas na presyon ng dugo at sa maraming kaso, isang maagang pagbaba sa paggana ng utak dahil sa talamak na emosyonal na pag-iisa. Oo, nakakita na ako ng mga lalaking tumanda ng 10 taon sa kalahati lamang ng panahon dahil wala silang kayakap, walang makausap sa gabi, walang makabahagi ng kanilang katawan o kaluluwa. Nabuhay sila ng sapat para makaligtas, ngunit hindi sapat ang kalidad para maramdamang sila ay buhay. At ito ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng relasyon. Ang ilang mga lalaki ay nasa kasal, ngunit hindi tunay na nakakonekta sa kanilang asawa sa loob ng mga dekada. Ang iba ay namumuhay mag-isa, ngunit may mayayamang emosyonal na buhay sa pamamagitan ng pagkakaibigan, pag-uusap at pagtanggap sa sarili. Ang punto ay ang emosyonal na matalik na ugnayan ay kasing halaga ng pisikal na kalusugan. Kung wala ito, tumatakbo kayo ng walang laman. Ngayon nais kong sabihin ang isang bagay na maaaring mahirap marinig. Kung kayo ay nakakaramdam ng pagkadiskonekta, kung nawalan kayo ng interes sa haplos, kung sinabi ninyo sa inyong sarili na ang pagmamahal ay hindi na mahalaga, maaaring dahan-dahan kayong nahuhulog sa emosyonal na pagkagutom at mas malaki ang halaga nito kaysa sa inaakala ninyo. Ngunit hindi pa huli ang lahat. Ang pag-abot para sa koneksyon, kahit na ito ay kakaiba o nakakatakot, ay isa sa pinakamakapangyarihang desisyon sa kalusugan na maaari ninyong gawin sa inyong mga huling taon. Maging ito man ay sa pamamagitan ng bukas na pag-uusap sa inyong asawa, pagpapahintulot sa inyong sarili na makaramdam sa mga sandali ng haplos, o simpleng pagkilala sa inyong pangangailangan para sa closeness. Nagsisimula ito sa isang kilos ng tapang, isang desisyon na huminto sa pag-survive at magsimulang mabuhay muli. At kung iniisip ninyo kung ang ganoong uri ng koneksyon ay maaari pa ring magdulot sa inyo ng kasiyahan, kapayapaan at sigla, pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito, hayaan ninyong sabihin ko
mula sa karanasan, tiyak na kaya nito. Sa katunayan, ang pinakamakabuluhang matalik na ugnayan ay madalas na dumarating pagkatapos lumipas ang kabataan, kapag natanggal na ang mga maskara at ang natitira ay tunay vulnerable at makataong pag-ibig. Ngunit may isang hadlang na patuloy na nagnanakaw sa mga lalaki ng kagalakang iyon ng tahimik, walang tigil. Hindi ito pagtanda, hindi ito sakit. Ito ay isang bagay na dala natin sa ating bulsa. Isang bagay na pinapanood natin kapag walang nakatingin. At ito ay muling hinuhubog ang inyong utak, inyong mga inaasahan, at inyong kakayahang makaramdam. Sa susunod na sikreto, ipapakita ko sa inyo kung bakit ang bagay na madalas lapitan ng mga lalaki para makatakas ay maaaring siya mismong sumisira sa kanilang kumpiyansa, kanilang kasiyahan, at kanilang pagkakataon sa tunay na matalik na ugnayan. Gusto ninyong marinig ito? Ika-4 na sikreto. Ang pornografiya at hindi makatotohanang mga inaasahan ay tahimik na pumapatay sa kumpiyansa ng mga senior. May isang bagay na iilan lamang na lalaki ang napag-uusapan, ngunit halos lahat sila ay nakakaranas. Ito ang kanilang nilalapitan kapag sila ay nalulungkot, mausisa, o simpleng sinusubukang makaramdam muli ng isang bagay. Ito ay mabilis, pribado at madali. Tinutukoy ko ang pornografiya, at bagamat maaaring mukhang hindi nakakapinsala, lalo na sa katandaan, isa ito sa pinakamakapangyarihang tahimik na tagasira ng kumpiyansa at matalik na ugnayan ng lalaki na nakita ko. Sa aking 30 taon ng pagtatrabaho sa mga kalalakihan, nasaksihan ko ang isang nakakadurog pusong pattern. Habang nagsisimulang lumitaw ang mga pisikal na pagbabago, mas mabagal na pagka-arouse, mas matagal na recovery time, paminsan-minsang issue sa performance, maraming lalaki ang tahimik na umatras sa pantasya. Humihinto sila sa pagsubok sa kanilang mga partner. Humihinto sila sa paghingi ng pagmamahal. Sa halip na uupo sila mag-isa, kasama ang isang screen, kinukumbinsi ang kanilang sarili na ito ay normal kahit na kinakailangan. Ngunit ang hindi nila napagtatanto ay ang kanilang pinapanood ay muling hinuhubog kung paano sila mag-isip, kung paano sila makaramdam, at kung ano ang kanilang inaasahan mula sa kanilang sarili at sa iba. Naaalala ko ang isang lalaking nagngangalang Mang Waldo. Siya ay 71, isang retiradong Navy man, mayabang, malakas, ngunit may nagbago. Sinabi niya sa akin na halos 4 na taon na niyang hindi nahahawakan ang kanyang asawa. Sabi niya, nagkalayo lang sila, ngunit dahan-dahang lumabas ang katotohanan. Si Mang Waldo ay nagkaroon ng ugali na manood ng adult content halos araw-araw. Ang nagsimula bilang paminsan-minsang pagtakas ay naging kapalit ng tunay na matalik na ugnayan. At sa paglipas ng panahon, nagsimula siyang ikumpara ang nakikita niya sa screen sa nararanasan niya sa bahay. Ang katawan ng kanyang asawa, ang kanyang bilis, ang kanyang mga tunog, hindi na siya na-excite dito. Nainip siya, pagkatapos ay nagdamdam, pagkatapos ay nanahimik. Sa kalaunan, huminto na rin itong humawak sa kanya. Ito ang tahimik na halaga ng pornografiya sa mas matandang edad. Hindi lang ito tungkol sa kung ano ang nakikita ninyo. Ito ay tungkol sa kung ano ang hihinto inyong maramdaman. Masasanay ang inyong utak
Sa artificial na stimulation, hindi makatotohanang mga katawan, walang katapusang novelty, walang emosyon, walang imperpeksyon. Di nagtagal ang realidad ay hindi na makasabay. Ang mainit at hindi perpektong koneksyon ng tao na dati ninyong pinahahalagahan ay nagsisimulang maging mapurol kahit na nakakainis. Sumusunod ang inyong katawan. Nagsisimulang magbago ang mga dopamine pathway. Nagiging mas mahirap ma-arouse sa pamamagitan lamang ng haplos. Ang ilang mga lalaki ay natutuklasan na hindi sila maaaring makarating sa sukdulan nang walang screen sa harap nila. Ang iba ay nag-uulat ng delayed orgasm, erectile dysfunction o tuluyang pagkawala ng interes. At marahil ang pinakanakapipinsala sa lahat ay ang nangyayari sa loob, ang tahimik na pagguho ng kumpiyansa, koneksyon at pagpapahalaga sa sarili. Dahil gaano man karami ang inyong panoorin, naiiwan pa rin kayo sa pakiramdam na walang laman pagkatapos. Ang tahimik na sandaling iyon kung saan nagtataka kayo kung bakit hindi kayo nasisiyahan. Kung saan tinatanong ninyo ang inyong sarili, anong mali sa akin? Nagsisimula kayong isipin na nagbago na kayo na marahil ay edad lang ito. Ngunit sa kaibuturan, alam ninyong hindi ito edad. Ito ay ang katotohanang matagal na ninyong pinapakain ang inyong utak ng isang bagay na peke kaya't nakalimutan na nitong tumugon sa kung ano ang totoo. At iyon ay nakakatakot. Nakita ko nang masira ang mga kasal hindi dahil sa pangangaliwa o sakit, kundi dahil sa mga taon ng digital na disconnection. Nakita ko nang lumayo ang mga lalaki sa kanilang sariling mga katawan, hindi na nagtitiwala sa kanilang sarili na maging presente ng walang stimulation. Napanood ko ang mga lalaking bumagsak sa pagkakasala, kahihiyan, at paglilihim. Iniisip na sila ay nag-iisa. Iniisip na walang ibang nahihirapan tulad nito. Ngunit hindi kayo nag-iisa at may paraan para makabalik. Nagsisimula ito sa pag-unawa na ang inyong kinokonsumo, lalo na sa pag-iisa, ay hindi lamang nakakaapekto sa inyong pagka-arouse. Muli nitong hinuhubog ang inyong mga inaasahan. Tinuturuan nito ang inyong isip na humingi ng patuloy na novelty, walang hirap na excitement, at zero na emosyonal na pagsisikap. Ngunit ang tunay na matalik na ugnayan ay wala sa mga iyon. Ang tunay na matalik na ugnayan ay pasensyoso. Ito ay magulo. Ito ay emosyonal. Ito ay nakaugat sa tiwala, pag-uusap at presensya. At oo, maaaring mas mabagal ito kaysa sa agarang kasiyahan ng isang video, ngunit ito ay mas malalim, mas pangmatagalan, mas makatao at higit na kasiyasiya. Ang pagbitaw sa pornografiya, lalo na kung ito ay naging ugali sa loob ng maraming taon, ay hindi madali. Nangangailangan ito ng katapatan, suporta, at kung minsan ay propesyonal na gabay. Ngunit ang naghihintay sa kabilang panig ay sulit, isang panibagong pakiramdam sa sarili, isang mas malalim na ugnayan sa inyong partner, isang pagbabalik sa natural na pagka-arouse na hindi nagiiwan sa inyong walang laman pagkatapos, at marahil ang pinakamahalaga, nabawing kumpiyansa, ang uri na hindi nakatali sa performance o pantasya kundi sa presensya at koneksyon. Kung kayo ay namumuhay sa tahimik na diskoneksyong iyon, hinihimok ko kayong huminto, sandali tanungin
ang inyong sarili. Kaya ko pa bang makaramdam ng isang bagay na totoo? Ang sagot, tinitiyak ko sa inyo ay oo. Ngunit dapat ninyo itong piliin ng paulit-ulit. Ngayon, habang ang emosyonal na rewiring na ito ay maaaring makapinsala sa paglipas ng panahon, may isa pang sikreto na maaaring sumira sa lahat kaagad kung hindi kayo mag-iingat. Hindi ito tungkol sa kung ano ang inyong pinapanood. Ito ay tungkol sa kung ano ang inyong ginagawa. Isang mapanganib na pagkakamali sa timing na ginagawa ng maraming lalaki kapag sinusubukang patunayan na kaya pa nila. Isang pagkakamali na nagkakahalaga sa mga lalaki ng kanilang mga relasyon, kanilang dignidad, at sa pinakamasamang kaso, kanilang buhay. At iyan mismo ang ibubunyag ko sa huling sikreto. Huwag ninyong palampasin ito. Ikalimang sikreto, ang pinakamapanganib na oras para makipagtalik ay kapag nararamdaman ninyong kailangan ninyong patunayan ang isang bagay. May isang sandali na dumarating sa maraming nakatatandang lalaki. Isang sandali kung kailan sila ay nakakaramdam ng katapangan sigla kahit na parang walang makakatalo. Marahil ito ay pagkatapos ng isang magandang pagbisita sa doktor o kapag ang isang matandang kaibigan ay nagkomento ng tulad ng kaya mo pa. Marahil ito ay kapag ang isang bagong romantikong interes ay pumukaw ng isang bagay sa loob na matagal nang hindi nagigising. At sa sandaling iyon, may nangyayaring mapanganib. Nararamdaman nila ang pangangailangang patunayan ito sa kanilang sarili, sa kanilang partner o marahil sa oras mismo. Nais nilang ipakita sa mundo na mayroon pa rin silang ibubuga. Nais nilang makipagtalik tulad noong sila ay 30, walang plano, walang dahan-dahan, walang hangganan. At doon nangyayari ang pinsala. Nakita ko na ito ng paulit-ulit mga lalaki sa kanilang 60s, 70s, kahit 80s na masyadong pinipilit ang kanilang sarili, masyadong mabilis lahat sa ngalan ng pride o pagmamataas. Umiinom sila ng medyo masyadong maraming alak, nilalaktawan ang kanilang gamot sa puso, umiinom ng over-the-counter na pampatigas at pumapasok sa silid-tulugan na parang ito ay isang performance. Ngunit sa loob ang kanilang puso ay nagtatrabaho ng husto. Ang kanilang presyo ng dugo ay tumataas, ang kanilang paghinga ay mababaw, at ang kanilang katawan na nangangailangan ng pangangalaga at paghahanda ay pinipilit sa isang sandali na hindi ito handa. Isang lalaking hindi ko malilimutan ay si Mang Lando, 74. Siya ay kaakit-akit, nakakatawa, at kamakailan ay nagsimulang makipag-date sa isang mas batang babae. Minsan siyang lumapit sa akin at nagbiro, "Dok, kailangan kong makasabay." Binalaan ko siya, sinabi sa kanya na ang kanyang puso ay hindi na kasing lakas ng dati, na ang sex ay ehersisyo, hindi lamang kasiyahan. Tumango siyang ngumiti at sinabing, "Huwag kang mag-alala, alam ko ang aking mga limitasyon." 2 linggo pagkatapos si Mang Lando ay bumagsak sa isang hotel room. Atake sa puso. Nagpanik ang kanyang kadate at tumawag ng tulong. Ngunit pagdating ng mga paramedic, huli na ang lahat. Hindi kinaya ng kanyang katawan ang presyon ng gabing iyon. Hindi dahil hindi siya lalaki, kundi dahil nakalimutan niyang ang pagtanda ay nangangailangan ng respeto, hindi paglaban. At ang katotohanan ay kapag sinusubukan ng mga nakatatandang lalaki
Napatunayan na bata pa sila nang walang pag-iingat o pangangalaga ang presyo ay maaaring nakamamatay. Ang sex, lalo na sa huling yugto ng buhay, ay hindi lamang tungkol sa pagka-arouse. Ito ay isang full-body event. Tumataas ang inyong heart rate, lumalawak ang inyong mga daluyan ng dugo, lumalalim ang inyong paghinga. Para itong umaakyat ng burol sa pisikal na aspeto. At kung ang inyong puso ay hindi handa, kung ang inyong katawan ay nasa ilalim ng strain, ang burol na iyon ay nagiging isang bangin. Nakausap ko na ang mga byuda na nagsabing namatay ang kanilang mga asawa habang ginagawa ang gusto nila. Ngunit sa likod ng mga ngiti at mga kwento ay isang mas malalim na sakit dahil ang mga pagkamatay na iyon ay hindi mapayapa. Maiiwasan sana ang mga ito. Ang pagkakamali ay wala sa pagnanais ng matalik na ugnayan. Nasa pagwawalang bahala ito sa mga pangangailangan ng inyong katawan. Nasa pagpapahintulot ito na mas malakas ang inyong ego kaysa sa inyong karanasan. Nasa pagtrato ito sa inyong partner na parang manonood sa halip na kasama. Kapag ang sex ay nagiging isang performance sa halip na isang pinagsasaluhang koneksyon, humihinto ito sa pagiging matalik na ugnayan at nagsisimula itong maging isang panganib. Ang takot na dala-dala ng mga nakatatandang lalaki na hindi na sila kanais-nais, hindi na malakas, hindi na kaya, ay maaaring magtulak sa kanila sa mga desisyon na mas malaki ang halaga kaysa sa kanilang pride. At iyon ang trahedya. Dahil ang katotohanan ay hindi ninyo kailangang patunayan ang anuman. Nabuhay na kayo, nagmahal at nagtiis ng higit pa sa karamihan. Ang inyong halaga ay hindi sinusukat sa kung gaano katigas o gaano kabilis o gaano katagal. Sinusukat ito sa presensya, katapatan at kakayahang makinig sa inyong partner at sa inyong sariling katawan. Ang pagdahan-dahan ay hindi pagsuko. Ito ay pananatiling buhay. Ang pag-pace sa inyong sarili ay hindi kahinaan. Ito ay karunungan. Ang pinakamakapangyarihang bagay na maaaring gawin ng isang lalaki sa kanyang mga huling taon ay hindi ang labanan ang pagtanda, kundi ang yakapin ito ng may lakas, kalinawan at pangangalaga. Kung nararamdaman ninyo ang pagnanasang patunayan ang inyong sarili sa silid tulugan, huminga muna ng malalim. Tanungin ang inyong sarili kung bakit. Tanungin ang inyong sarili kung ito ay tungkol sa koneksyon o kontrol, kung ito ay tungkol sa pag-ibig o takot. Dahil sa sandaling iyon, mahalaga ang inyong pipiliin. Maaari ninyong piliin ang presyon at danasin ang mga kahihinatnan. O maaari ninyong piliin ang presensya at lumikha ng isang bagay na mas pangmatagalan kaysa sa isang performance. At kung iyan ay nakakatakot sa inyo, mabuti. Dapat lang. Dahil hindi lang ito tungkol sa sex. Ito ay tungkol sa pananatiling buhay ng sapat na matagal para ma-enjoy ang mga darating na taon. Ito ay tungkol sa hindi pagiging isa pang tahimik na estadistika. Ngayong alam na ninyo ang 5 sikreto kung ano ang mga ito, ano ang halaga nito, at kung paano nila tahimik na ninanakaw ang mga taon ng kagalakan mula sa mga lalaking hindi nakakaalam nito, may isa pa akong huling bagay na kailangang ibahagi. Isang bagay
na nagbubuklod sa lahat ng ito. Dahil ang pag-aaral ay isang bagay, ngunit ang pamumuhay ng iba doon nangyayari ang tunay na pagbabago. At sa konklusyon, ibibigay ko sa inyo ang isang mensahe na maaaring mag-ugnay sa lahat ng ito sa isang bagong simula. Hindi ninyo gugustuhing makaligtaan ito. Conclusion, ang alam ninyo ngayon ay maaaring makapagligtas sa inyo. Sa ngayon, narinig na ninyo ang 5 katotohanan na nais sanang malaman ng napakaraming nakatatandang lalaki ng mas maaga. Hindi lamang ito mga tip o trick. Ito ay mga turning point. Tahimik madalas na hindi napapansing mga sandali ng karunungan na naghihiwalay sa mga lalaking tumatanda ng may lakas pag-ibig at sigla mula sa mga dahan-dahang nadidiskonekta sa kanilang mga partner sa kanilang kalusugan at ang pinakamasakit sa lahat sa kanilang sarili. Kung may isang bagay akong natutunan sa paglipas ng mga taon bilang isang doktor, ito ay ang pinakamahirap na bahagi ng pagtanda ay hindi ang pisikal na paghina. Ito ay ang emosyonal na bigat ng pakiramdam na invisible, hindi sigurado o takot magsalita. Napakaraming lalaki ang pumapasok sa aking opisina na iniisip na nag-iisa sila sa kanilang pakikibaka. Naniniwala sila na ang kanilang pinagdadaanan ay nakakahiya, hindi karaniwan, o kahit papaano ay kasalanan nila. Ngunit ang katotohanan ay hindi kayo pinagtataksilan ng inyong katawan. Nagbabago lamang ito, at tulad ng anumang pagbabago sa buhay, nangangailangan ito ng pangunawa, hindi kahihiyan. Malpato. Huminga tayo ng malalim at pagnilayan ang ating mga natuklasan. Una, pinag-usapan natin ang tungkol sa spontaneity. Ang kasinungalingan na ang sex ay dapat pa ring kusang mangyari tulad noong 25 anyos. Ngunit pagkatapos ng isempong, ang kaisipang iyon ay naglalagay sa mga lalaki sa kabiguan, pagkadismaya, at kung minsan ay mapanganib na mga resulta. Ang pagpaplano ay hindi kahinaan. Ito ay karunungan. Ang matalik na ugnayan ay nagiging mas makabuluhan kapag ito ay intensyonal. Sumunod ang ikalawang sikreto, ang isa na binabalewala ng napakaraming lalaki hanggang sa huli na ang lahat. Ang inyong ereksyon ay isang bintana sa inyong puso. Kung ang dugo ay hindi dumadaloy kung saan ito dati, maaaring hindi rin ito dumadaloy sa inyong puso o utak. Ang babalang senyales na iyon ay maaaring makapagligtas ng inyong buhay kung pipiliin ninyong makinig. Ang ikatlong katotohanan ay nagdala sa atin sa mas malalim. Ang matalik na ugnayan ay hindi lamang tungkol sa katawan. Ito ay emosyonal na gamot. Nagpapagaling ito, nagbibigay ito ng katatagan, kumukonekta ito, at kapag pinutol ng mga lalaki ang kanilang sarili mula sa emosyonal na layer na iyon, maging dahil sa kalungkutan, pagkakasala o pride, nagsisimula silang manghina. Hindi dahil sila ay matanda na, kundi dahil sila ay nag-iisa sa paraang dumudurog sa kaluluwa. Pagkatapos ay tinalakay natin ang ika-4 na panganib, pornografiya, at ang pagbaluktot sa tunay na koneksyon. Nagsisimula ito ng tahimik bilang kapalit ng closeness, ngunit sa paglipas ng panahon muli nitong hinuhubog kung paano kayo makaramdam, kung paano kayo magmahal, at kung paano ninyo tingnan ang inyong sarili. Hindi lamang ito isang ugali. Ito ay isang ugali
na maaaring magnakaw sa inyo ng kakayahang maging presente, maging totoo, at maging kontento. At panghuli, ang huling sikreto, ang pinakamapanganib na sandali para sa isang nakatatandang lalaki ay hindi kapag siya ay nakakaramdam ng kahinaan. Ito ay kapag sinusubukan niyang patunayan na bata pa siya, itinutulak ang kanyang katawan lampas sa limitasyon nito para sa kapakanan ng ego, para sa ilusyon ng kabataan. Ang nag-iisang pagpiling iyon ay nagkakahalaga sa mga lalaki ng kanilang kalusugan, kanilang mga relasyon at sa ilang mga kaso kanilang buhay. Ngunit maiiwasan ito kung handa kayong piliin ang presensya kaysa pride. Ngayon, marahil ay nakita ninyo ang inyong sarili sa isa sa mga kwentong ito. Marahil ay nahihirapan kayo ng tahimik, masyadong nahihiya o masyadong takot magsalita. Marahil ay sinasabi ninyo sa inyong sarili na ang mga pagbabagong ito ay natural lamang at wala na kayong magagawa tungkol dito. Ngunit doon kayo nagkakamali, dahil ang pag-alam sa mga sikretong ito ay naglalagay sa inyo sa isang bagong posisyon. Hindi lamang para maunawaan ang inyong katawan at ang inyong matalik na ugnayan, kundi para mabawi ang kontrol sa pareho. Para muling kumonekta, muling bumuo, muling isulat kung ano ang magiging hitsura ng mga taong ito. Hindi bilang isang mabagal na paghina, kundi bilang isang malay makapangyarihang kabanata ng inyong buhay. Hindi ninyo kailangang makontento sa katahimikan. Hindi ninyo kailangang maglaho sa likuran ng inyong sariling kwento. Narito pa rin kayo. At ang inyong presensya, inyong puso, inyong matalik na ugnayan, mahalaga pa rin ang mga ito. Sa katunayan, maaaring mas mahalaga pa sila ngayon kaysa dati. Kaya narito ang aking pangwakas na pag-iisip, isang aral sa buhay. Kung tutuusin, ang pagtanda ay hindi isang labanan na dapat mapanalunan laban sa inyong katawan, kundi isang partnership na dapat linangin ng may karunungan at respeto. Ang kaalamang natamo ninyo ngayon ay isang makapangyarihang kasangkapan. Gamitin ito hindi para ikalungkot ang nakaraan, kundi para yakapin ang maaaring mangyari. Kung anuman ang narinig ninyo ngayon ay pumukaw ng isang bagay sa inyo, kung ito ay nagpa-reflect sa inyo, nagbigay ng kaunting discomfort o nagbigay ng pag-asa, huwag kayong umalis ng walang pagbabago. Kausapin ang inyong partner. Kausapin ang inyong doktor. Gawin ang appointment na iyon. Buksan ang usapang iyon. At higit sa lahat, itigil ang paniniwala sa kasinungalingan na ang bahaging ito ng inyong buhay ay tapos na. Hindi pa po. Marami pa pong naghihintay sa inyo, mas maraming koneksyon, mas maraming kasiyahan, mas maraming paggaling, mas maraming pag-ibig. Ngunit nagsisimula ito sa isang pagpili. Ang pagpiling huminto sa pag-survive at magsimulang mabuhay muli. At kung kasama ko pa rin kayo, nakikinig pa rin, bukas pa rin, ang isip nagpapasalamat po ako. Dahil ang mga lalaking nagbabago ng kanilang buhay ay ang mga unang nakakahanap ng tapang para makinig. Kayo po ay nakagawa na ng unang hakbang. Ngayon, gawin ang susunod. Kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa inyo, kung kahit isang bahagi nito ay nagpahinto sa inyo para mag-isip, magmuni-muni o maramdamang kayo ay nakita, ikararangal ko po
kung ipapaalam ninyo sa akin. Pakitype ang numerong 1 sa comments para malaman kong narito pa rin kayo, nakikinig pa rin, at pinipili pa ring lumago. At kung hindi pa, maglaan po ng sandali para mag-subscribe at itap ang bell icon. Nagbabahagi po ako ng mga tapat at totoong usapan tulad nito para lamang sa mga kalalakihang tulad ninyo. Mangyari po sanang isaalang-alang din na ibahagi ang mensaheng ito sa inyong mga kamag-anak at kaibigan na maaaring makinabang sa pakikinig nito. Dahil karapat-dapat kayo sa higit pa sa katahimikan, karapat-dapat kayo sa katotohanan at sa mga kasangkapan para mabuhay ang inyong pinakamagagandang taon ng may lakas, karunungan at puso.